Samahan niyo po ako sa aklat po ng mga gawa. Acts chapter 14 at dun po tayo sa may verse 8. Verse 8. Now at Lystra there was a man sitting who could not use his feet. He was crippled from birth and had never walked. He listened to Paul speaking, and Paul, looking intently at him and seeing that he had faith to be made well, said in a loud voice, "Stand upright on your feet." And he sprang up and began walking. Manalangin po tayo. Sadyang kaibuti niyo ang aming Diyos at patuloy kaming binibigyan ng pagkakataon para mag-aral sa inyo mga salita. Hiling po namin na tulungan po ang aming isip, tulungan ang aming mga puso, na ikaw o aming Panginoon ay makita po namin at makita namin ang iyong aralin. Rinayos niyo po itong ilathala para maging gabay namin at mabigyan po namin kayo ng kapurihan. Kaya hiling namin ang patuloy pong pagtulong. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ay aming dalangin. Amen. Ang pagmimisyon ay mahirap. Lagi ko pong sinasabi, paulit-ulit ako. Kapag nasa Bible school lang, sarap gawin ang misyon. Kahit po nung meron pong orientation and seminar dito nung isang Friday para talakayin ng pag-iibanghelyo through the ministry of goalkeeper. With a lot of testimonies, parang ang dali lang gawin. Yung mag-mission kayo, mag-iibanghelyo, at ang sabi, maraming umiyak na mga bata at nalungkot sa kanilang mga kasalanan. Parang ang dali lang nilang gawin at kailangan nila ng ipresenta halos lahat for about 30 minutes matatapos na sila sa kada school. Ang target nilang abutin na school sa mga tarem ay ang lahat ng school mula elementary hanggang high school sa mga tarem sa loob lang ng 2 araw. Ganon yung pagka narinig nyo sila at nakita yung plano nila paano gagawin. It seems so easy. Pero parang hindi naman siya madali. They will do things on the dot. Pag natapos sila, babiyahe sila ulit, pupunta sa isang school, tapos babiyahe sila ulit. Nahahati sila sa 6 na grupo at kailangan nilang tapusin ang mga tarem. Lahat ng school sa mga tarem, except mga tarem national high school, kailangan nila matapos yan ng 2 araw, ayon po sa kanilang set schedule. Masayang tingnan at panoorin. Pero hindi natin alam ang kwento ng iba na nakaranas ng matinding pagsubok sa ministry. Pag-usapan natin mga kapatid, samahan niyo akong talakayin po natin the severe persecution at Lystra. The severe persecution at Lystra. Yung text will be from verse 8 hanggang verse 20. Kapag tinignan niyo yung Bible ninyo ay, Pastor, hindi yan katulad ng hati ng English Standard Version o ng New International Version, so yung mga modern divisions po ng Bible. Tama po kayo, hindi siya traditional yung aking gagawin at hindi po yun ang kanyang hati.
Ang hati dapat ng text will be verse 23 and 24. Yun po yung kasama sa kanyang paragraph. Meron po akong nice gawin para sa verse 21 hanggang verse 28, kaya hiniwalay ko po talaga siya. Okay, ang verse 8 hanggang verse 20, nahati po yan sa dalawa. Ang verse 8 hanggang verse 18, their ministry, ang kanilang ministeryo. Ang verse 19 hanggang verse 20, their persecution. Their persecution. Ang mahirap po sa narratives, kailangan mo ng malaking part o segment at kailangan mo ng, alam niyo yun, yung malalaking bahagi. Kapag letter po yung tinalakay natin, we can discuss one verse kada Sunday. But gusto natin gawin yung narratives at ganito niya ginawa at gustong ipakita sa atin. Sabi po sa verse 8, Now at Lystra, there was a man sitting who could not use his feet. He was crippled from birth and had never walked. Bago po natin pag-usapan, kakaiba yung setup ng pangangaral ni Apostol Pablo at ni Bernabe. Merong movement, habang binabasa po natin yung flow nito, tingnan niyo muna sandali yung verse 6. Sabi po ng verse 6, They learned of it and fled to Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and to the surrounding country. And there they continued to preach the gospel. Okay, ito yung usual nagsiship po, yung istorya. Magmumove sila dahil may persecution, tapos sasabihin na dun sa bago change ng paragraph kung saan sila mangangaral o magbabahagi po ng salita ng Diyos. At nabanggit ang Lystra. Kaya pagdating natin sa verse 8, Lystra ang destination na tatalakayin. Nag-shift na tayo. Sinabi doon sa paragraph ng verse 1 to 7, nagpunta sila ng Lystra at Derbe para mangaral. Pagdating ng verse 8, specific na ang usapin sa Lystra. Pero ang verse 1 at saka verse 8, may pinagkaiba sila. Ang verse 1, tradisyonal at karaniwang ginagawa ni Pablo at ni Bernabe ay ganito. Sabi sa verse 1, Now at Iconium, they entered together into a Jewish synagogue. Ang unang pupuntahan nila, sinagoga. Ang verse 8, ganito ang pagkalagay. Now at Lystra, there was a man sitting who could not use his feet. He was crippled from birth and had never walked. May napansin kayo? Wala na sila sa sinagogue o sa sinagoga. Di sila pumunta ng sinagoga. Most probably, o malamang-lamang, walang 10 lalaking Hudyo sa lugar ng Lystra. Malamang-lamang, karamihan nito ay mga Hentil or Gentile o mga Grego, o wala silang makitang sinagoga. Ibig sabihin, hindi ganong karamihan ang mga Hudyo, kaya walang sinagoga. Pag nababasa kayo ng Bible, pumunta si Pablo sa ganitong lugar, hindi siya dumiretso sa sinagoga dahil walang 10 lalaking Hudyo sa lugar na yon. Hindi dahil, pastor, kasi nagpagpag na siya ng paa dun sa nung galing siya ng sa isang lugar. Nag-ano na sila, pastor, di na sila sa Antioch, hindi na sila nagpagpag siya ng paa. Mga kapatid, pag nagpagpag ng paa, tinasabihan mo lang sila, wala na akong responsibilidad sa inyo. Hindi ibig sabihin, hindi niya gagawin ulit yun. Kasi nung nagpagpag siya ng paa, pagdating niya ng chapter 14, Ikonyo at sinagogue ang pinuntahan. Iba yung, alam mo, meron mga nag-i-interpret na papagpagan ko kayo ng paa, di na kayo maliligtas. Walang ganun na pa-interpretasyon ng Acts. Kahit paano niyo po ikutin ang aklat po ng gawa, hindi ganun ang konsepto ni Pablo. Ang konsepto ni Pablo, pag nagpagpag siya ng paa, wala na akong responsibilidad sa inyo.
At yung sinabi din ng Panginoong Jesucristo, hindi ibig sabihin hindi maliligtas yung tao. Pag hindi kayo tinanggap sa isang lugar, magpagpag kayo ng paa. Ibig sabihin, gusto nyong gawin yung ministry and you were not accepted. Kung ayaw ninyo, and then we'll leave. Ganon po yung konsepto po nun. Okay? Kaya pagtanggal lang po ng responsibilidad yun para sa kanya. Hindi ibig sabihin wala nang kaligtasan ng mga Hudyo katulad ng pananaw ng iba. Pagkatapos paniniwalaan nila after 1,000 years maliligtas at babalik ang kaharian ng Diyos sa mga Hudyo. Kaya ang kaharian po ng mga Hudyo ay sa panahon natin is the church. Wala na pong Israel na mabubuo as in nation of Israel. O balikan na natin yung istorya. Nasa Listra na sila, wala sila sa synagogue, hindi ibig sabihin hindi ito Hudyo na lugar o walang 10 Hudyong lalaki sa lugar na yon. Anong nangyari at anong eksena? Nakakaiba, no? Mga kapatid, it's not a marketplace. Hindi po ito sa palengke. Baka sabihin, basta sa marketplace, magandang nangangaral. Kung may makikinig po sa'yo, hindi ba maganda, Pastor, sa may street preaching? Nung bago ako sa pananampalataya, merong street preaching. May banner kami, merong sasakyan, kamukha ng sasakyan ni Cardo. Okay, sa likod siya nangangaral. Then may malaking speaker. Noon di pa uso yung portable speaker. Di ko alam paano nila nagawa yun, but still may speaker. Tapos meron kaming tarpaulin na di pa plastic, mga katsa pa yun, na merong nasusunog sa impyerno. At nandun kami sa pinaka-busy street ng Tarlac City. Wala naman nakikinig sa amin. And joyful lang kasi nakagawa ka ng street preaching. Pero kung may nakinig, parang wala. Kasi lahat bumabiyahe ng tawag namin sa sasakyan sa Tarlac is 3M. They're just simply passing by. Yung mga galing sa palengke, mamimili. Tapos wala naman nakatambay doon sa bilihan ng lomi ng Tarlac. They simply naglalakad lang. After an hour, we left. Ganun lang po yun. Maganda pa bang lugar ang palengke para mangaral? Maganda po siyang lugar para manghingi at manlimos. Magdala ng envelope at meron kang bag, pa habang nangangaral yung pastor, manghihingi. Market po ang pinakamagandang lugar. Pero para ibahagi ang salita ng Diyos, hindi ko alam kung may nakikinig. But syempre, yung iba, gusto po nila yon, then let them do it and do not condemn them dahil gusto po nilang gawin. But yung place is, iba po kasi yung market noon dahil noon, hindi naman busy yung mga tao, marami nakatambay. Kaya magandang mangaral. Kaya ito, hindi natin alam ano yung eksaktong lugar kung nasaan sila at kung ano yung pagkakataon, senaryo. Pero ito mga kapatid, merong isang lalaki, lumpo mula pagkabata. Hindi ito na-aksidente, hindi ito, alam niyo yan? Pagkapanganak niya, lumpo na siya, hindi niya makakalakad. Ang verse 9, sabi niya, he listened to Paul speaking. Okay? Nakikinig siya sa pangangaral ni Apostol Pablo. Then tinitigan siya ni Apostol Pablo. At nakita niya na meron siyang pananampalataya. Mga kapatid, si Paul ito, no? Si Pablo ay apostol, gayon din isang propeta. That they could see things katulad po nito. Okay? Yung crippled, hindi po siya, yung lumpo, hindi siya pumunta doon para magpagaling. Yung lumpo ay nandoon kasi doon siya nalilimos. Okay? Doon po siya nalilimos. Ngayon si Pablo, pinakinggan niya habang nangangaral. Alam mo yung beauty nun?
Nakikinig po siyang mabuti. Nung makita po ni Apostol Pablo na meron siyang pananampalataya para gumaling, ang kapatid, dalawa daw ang meaning ng faith dito. It's a faith that siya ay gagaling, isa yun. Yung pananampalatayang ikalawa ay totoong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo para sa kanyang kaligtasan. Ito ang ginawa ni Apostol Pablo. Said in a loud voice, stand upright on your feet, and sprang and began walking. Pagkalumpo po yung paa niyan, yung wala siyang muscles halos, yung paa, ganun po yung itsura ng mga to. Kaya, hindi po ito dahan-dahang gumaling. Hindi. Sabi na, tumayo ka, at tumayo siya. Dahil ang lumpo, hindi po makakatayo mag-isa. Kaya tumayo po siya mag-isa. "11. And when the crowd saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in Lycaonian, 'The gods have come down to us in likeness of men.'" Ito ang pinaka-worst na gusto mong marinig sa iba. Mga kapatid, hindi ko alam kung naiintindihan ni Apostol Pablo, ni Bernabe. Yung ginamit kasing salita is the dialect, hindi Greek. Alam ni Pablo ang Greek, alam niya ang Hebrew. Hindi ko alam kung ito alam niya. Dahil yung lugar nila, mga kapatid, malayo pero hindi naman siya, malapit na din siya. Kapag tinignan niyo po yung mapa ninyo na first missionary journey ni Pablo, kasaliit kasi ng mapa, malapit po yan na malayo. Kung guguhitan niyo po yung mapa, tapos titingnan niyo po yung scale, kikita niyo po yung mapa. May mapa ba kayo sa likod? Parang ako lang meron. Dali lang po Parang walang mapa yung magandang palit. Ba't tinanggalan ng mapa? Linagyan kasi ng pagtanggap ito. Kung may mapa po kayo sa likod, wala palang mapa yung ganito natin. Sa halip na mapa yung linagay nila yung panalangin ng pagtanggap. Kaya yung mapa sa likod, yung mapa po ng unang missionary journey ni Apostle Paul. Meron kayong makikitang skill sa baba. Pagka ginuhitan nyo po diretso yung point to point po niyan, parang lalampas na ng 100 kilometers kasi. Yung pinanggalingan ni Pablo na Tarsus. Yun yung kanyang bayan, Tarsus. Okay? Parang lampas po yan ng 100 kilometers. Lampas din yan ng 100 miles. Malayo-layo kaya lang minsan nagko-cross sila, then nagkakaroon sila ng pagkakasalitaan o parehas na pagkakasalita. Depende po yan sa lugar. Di ko alam kung naintindihan nila. Kasi sa mga term is magkahalong Ilocano tsaka Pangasinan. Pangasinan daw yung karamihang nagtitinda. Hindi ko alam, parehas kong hindi naintindihan. Pero dahil yung marami nagtitinda ng isda Pangasinense, kaya tapos Ilocano yung bumibili, nagkakaintindihan naman. But anyway, naintindihan ba nila? Hindi po natin alam. Hindi ko alam kung naintindihan nila yung salita o dialekto ng mga tao sa lugar na yon. Kaya sumigaw po yung mga tao, especially yung kanilang priest. Sabi niya, the gods had come down to us in the likeness of men. Hindi naman po yan bago sa karaniwang practice ng mga tao. Noon, minsan may ginawa po ang National Geographic ng isang experiment. Sa isang lawa, malaki po yung lawa, sa isang lawa, walang kahoy sa gitna. Okay, walang kahoy na nakatayo, walang kahoy na
na nakatanim doon sa gitna ng lawa, naglagay sila ng kahoy. Okay. Kitang-kita naman po yung kahoy. Malalim yung lawa, tapos naglagay sila mahabang kahoy. Tapos, gabi nila nilagay, tiningnan nila kung anong magiging reaksyon ng tao. Walang hint ang mga tao, wala silang hula kung sino naglagay, paano nangyari, nagkaroon ng kahoy doon sa gitna. Maraming naging assumption, at isa sa mga assumption ng iba, not all, ng iba, nilagay daw ng Diyos yung kahoy. O, ganun po yun. Mga assumptions na meron na nangyayari. Kahit po sa Pilipinas, mahilig tayong ganyan. Pagka meron malaking puno at madilim yung lugar, anong assumption ng Pilipino? May kapre. Lalo na kung mangga. Pagka may puno ng papaya sa harap ng bahay ninyo, may mamamatay. Sabi sa akin, sabi nung lolo ko, namatay yung auntie mo kasi may papaya ka dyan sa harapan. Sabi ko, anong gagawin ko? Putulin mo yung papaya mo dyan. Yung papaya namin, nakakuha kami ng mahigit isang sakong papaya. Wala nang tinitingnan yung mga kapitbahay namin pagdadaan sa harap namin kasi yung papaya namin nakikita. Ang assumption is, kasi may papaya, parang may kandilan diretso. Alam niyo, mga assumptions. They have a lot of it. Hindi naman bago po yan. Hindi yun sa kanila lang, sa panahon natin na moderno. Ganon din, mahilig tayo sa assumption. Kahit na gano'ng katalino yung mga tao, naniniwala sila sa mga bagay na pwedeng hindi naman totoo. Pag sinabi nung may matalinong tao, tapos kukuha sila ng psychic, sasabihin ng psychic, mayroong bad black na duwende dyan sa iyong bahay, na sa likod mayroong white. Minsan na pagsabungin, Then yung matalinong tao, naniniwala. Tapos naniniwala din sa hula. Sa 2025, mabubuntis yung ganito. Diba? Siguro nabalitaan yung chismis noon. Si Chris Aquino ay mabubuntis ni Coco Martin. Pinakasikat po yun na hula. Kasi pinapanood namin Pinapanood ko yun. Mabubuntis ka, sabi, makakabuntis sa'yo si Coco Martin. Nagkasakit-sakit na, hindi pa sila nag-boyfriend. Alam niyo yun, pero daming naniwala. Tapos ilalagay sa jar, tapos ilalagay sa Facebook, mabubuntis daw si Chris Aquino ni Coco Martin. Tapos isi-share. Mahilig tayo sa assumptions, kaya ganun din sila. And this time, the words, yung Diyos ay bumaba sa kanila. Bago ba to? No. Para sa mga Listra, hindi po to bago. Sa kanila, meron silang paniwala in the past na ang Diyos mula sa langit ay meron siyang blessed na mga priest, tapos yung priest na yon ay naging puno nung sila'y namatay. Kaya hindi to bago. Sinong dumating? Mukhang mas malaki si Bernabe kay Pablo, kaya ang tawag sa kanya ay Zeus. Si Pablo, dahil sa iyong madaldal at mas maliit, ay tinawag siyang Hermes, dahil siyang speaker. Tapos, ito yung malungkot. Verse 13, and the priest of Zeus, whose temple was at the entrance of the city, brought oxen and garlands to the gates and wanted to offer sacrifice with the crowds. Magandang pagkakataon, may crowd. Pwede na siyang mangaral si Apostol Pablo. Pero hindi magandang senaryo ang meron. Anong gagawin ni Paul? But when the apostles Barnabas and Paul heard of it, they tore their garments and rushed out in the crowd, crying out, "Men, why are you doing these things? We also are
men of like nature with you. And we bring you good news that you should turn from these vain things to a living God, who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. Hindi pa siya natapos. In the past generations, He allowed all nations to walk in their own ways. Yet, He did not leave Himself without a witness. For He did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. Mga kapatid, itong pagmimisyon ni Apostol Pablo sa Listra, hindi po ito kahalintulad ng kanyang pangangaral sa ibang mga lugar. Sa Antioquia ng Pisidia, sa Iconio, at dito mga kapatid sa lugar ng Listra, ang pangangaral niya iba, hindi po siya pare-pareho. Una, makita natin hindi po nagyabang si Apostol Pablo na meron siyang kakayanan magmilagro. Hindi yan kahalintulad ng iba, they're so proud. Mayabang na sabihin, come and be healed. Pumunta kayo para kayo gumaling. Hindi po yun ang main ministry ni Apostol Pablo. Ang gustong gawin ni Pablo is to evangelize. Abutin yung mga tao. Ipangaral ang mabuting balita ng Diyos para sa kanila. Ano ang message? Sabi niya, parehas tayo na tao. Parehas ang ating kalikasan. They did not take pride. We are an apostle. Hindi sila nagyabang na kami mga apostoles, makinig kayo sa akin. Hindi po siya ganon. Ikalawa, ang pangangaral niya na salita ng Diyos ay binabagay niya sa kanyang komunidad na kausap. Hindi siya nangaral na salita ng Diyos like kahalintulad nung may in the Old Testament, si Father Abraham ay pinangakuan ng Diyos na ang kanyang binhi ay magiging pagpapala. Nagkaroon niya ng anak na si Jacob, nagkaroon siya ng sumunod na anak na si David, and this time ay binigay niya ang ating Panginoong Jesucristo to become a Savior. Hindi siya ganun. Hindi to, alam niyo merong, pag nagbabasa kayo ng mga pamamaraan paano mag-ebanghelyo. Kaya meron po silang iba't ibang pamamaraan. Siguro dalawa itong alam ko. Yung isa ay yung tinatawag nilang the Romans way. Okay? Yung isa naman is the ABC of salvation. Accept, believe, and confess. Kailangan magawa mo sa tao yan. Kailangan tanggapin niya si Jesus Christ. Tapos maniwala siya. Tapos mag-confess siya na siya'y makasalanan, i-confess niya yung kanyang kaligtasan. That is the ABC of salvation. Accept, believe, and confess. Yung isa is the Romans way. Ikaw ay makasalanan, kailangan mong magsisi sa iyong mga kasalanan. That's Romans way. That's Romans chapter 1. Then you go to chapter 3. Pagdating sa chapter 3, ipapakita mo na yung kaligtasan para sa tao. Romans way po ang tawag doon. Yung pa yung approach ni Paul. Iba-iba siya eh. Hindi siya pare-pareho. Kung ano yung kalagayan ng tao, ano ang need ng tao, then doon siya pumasok, anong sinabi niya? Men, why are you doing these things? Magkahalintulad lang tayo. Mga tao kami, hindi kami mga Diyos, hindi kami pinadala ng Diyos. At hindi kami Diyos na nagkatawang tao. Hindi ako si Hermes, hindi yan si Zeus. Anong kanyang dinil? Gusto na sila ay mapunta sa buhay na Diyos kaysa sa patay na Diyos na hindi man nila alam kung anong meron. Ang Roman gods and Greek gods ay hindi pareho. Kapag binasa niyo po yung kanilang mythology, o kasaysayan, hindi po sila parehas ng Diyos.
Pero sikat si Zeus kasi meron siyang anak na Hercules. Okay, na iba-iba ang lumalabas. Dati si Lou Ferrigno, pagkatapos naging Dwayne Johnson na yung kanyang bida. Dati makapal ang buhok, ngayong kalbo na siya. Depende kung sino yung malaking katawan na gusto nilang palabasin. Baka sa susunod si misteryo na ang kanilang ilagay. Kailangang maliit yun. You must be big at malakas. Ito yung idea nila. No? Nagkatawang tao ang Diyos bumaba at kasama nila. Ngayon, ida-direct sila ni Paul. Hindi kami yan. At ang gusto ng Diyos, pinadala kami rito para makita ninyo at dalhin kayo sa Diyos na buhay. At sinabi niya, may witness ang Diyos sa mundong ibabaw. Kapag binasa niyo ang Romans chapter 1, pilit ay nahayag ni Pablo sa mga taga-Romano o taga-Roma na kung saan ang Diyos na buhay ay merong testimonya sa mundo. Dito nagkakagulo, no? Yung hindi nag-aaral ng science at yung ibang close-minded na mga scientists ay pinipilit nila ang kanilang ideya na evolution. Ito yung nagpapahirap sa mundo ng science. Halimbawa, astrology. Pag tinitingnan po yung mga bituin. Alam niyo ba na wala talaga nakakasukat ng distance ng araw? Anong mga bituin sa mundo? Bakit siya malaman? Basta paano nila nalalaman yung sukat? Ginulo po ng mga scientists na naniniwala sa evolution. Anong ginawa nila? Kapag tinignan nila sa telescope, ang kulay niyan ay red, ito distance. Kapag kulay niyan yellow, ito ang distance. Ang totoo nun, wala silang sukat. Kasi magaling naman yung iba sa tinatawag nilang assumptions. Like, ang tao ay galing sa unggoy na hindi naman nila mapatunayan hanggang ngayon. Yung nagsabi na ang tao galing sa unggoy, hanggang ngayon, noong 16th century, hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ang missing link. Hindi lang makita yung dugtong. Sabi ng science, to see is to believe. Okay, to see is to believe. Ngayon, ba't ka naniniwala sa missing link? Ang masakit, yun ang emphasis ng libro ng history ng Pilipinas. Sasabihin sa'yo, galing ka sa unggoy. O tapos, sasabihin sa'yo, si Homo sapiens, si Homo erectus. Tapos, pag-uusapan nyo si Nelly. Si Nelly ang pinakamukhang unggoy na tao. O, naalala nyo na, si Homo sapiens, si Homo erectus. Tapos, palapatayo ng bato. Pag itanuyo yung panaman, okay, unggoy siya, tapos nagiging tao. Kaya lang, yung unggoy doon sa manliliwag, unggoy pa din. Yung unggoy doon sa resort, hindi ko alam ilang taon na siya nakatali doon, unggoy pa rin, hindi pa siya gumagwapo. Sana pagwapo at paganda siya ng paganda. Hindi, yung sa pangbaba niya, parang parehas pa rin siya ng palad ng pantaas niyang gamit. Hindi siya nagbabago. Hindi ko alam kung nakakita na kayo ng unggoy na nagbabago na siya. Hindi. Ang tawag nila evolution, but still people believe. Tapos babalik pa rin kayo sa kasaysayan. Sige, ang tao galing 25 billion of years. Nung 25 billion of years, saan siya galing? Babalik na naman kayo. Kasi dati ang tao isang bakterya. Okay, balik na naman tayo. 50 billion years ang galing yung bakterya. Galing sa isang malaking pagsabog. Meron daw malaking ball of gas sumabog, tas naging Earth at naging universe. Ang galing na explanation. Sige. Sa isang ball of gas, paano magkakaroon ng buhay? Palagay ninyo, may nabubuhay na bakterya sa star. Nag-aapoy yun palitan na natin kasi pastor, twinkle lang yun. Sige, doon na tayo sa araw. Ang araw ang pinakamalapit na bituin na meron tayo. Palagay ninyo, may creature sa araw.
Kung pasasabugin natin yung araw, may mabubuhay mamula doon. Wala. O, saan galing yung bakterya? Na one cell bacteria na naging palaka. Ay, isda muna, naging palaka. Naging pusa. Yung pusa naging aso. Yung aso naging donkey. Yung donkey naging horse. Yung horse naging monkey, pumayat ulit. Yung monkey naging Homo sapiens. Tapos naging Homo erectus. Pagkatapos, naging tao. Ang galing. Nangyari yun 50 billion of years. Anong ebidensya? Missing link. Agoy? And you call that science? Pero yung matinong scientist, sasabihin niya sa'yo, there must be somebody na pinagmulan ng lahat ng bagay. There must be somebody who made all things in order. Ano, sabi nga ni Sheldon sa nanay niya alam mo ba? Sabi. Alam niyo, hindi naniniwala sa Diyos, pero dahil lang gusto niya ma-comfort yung nanay niya, he went to God. Sa creation, then went to God. There's somebody who made this. Kaya humina lang ang gravity o tumigil lang ang mundo ng isang segundo, gunaw ang universe. Ganon ka-orderling ginawa ng Diyos. Kaya nilagay po ni Pablo to. Sabi na binibigyan niya kayo ng ulan. Anong tsuri ng ulan? Sisipsipin ang araw, aakyat siya, magiging vapor. Tapos, magiging ulap. Tapos, titigas yung ulap. Pag makapal na yung ulap, babagsak. Dahil sa friction, mahahati-hati yung ulap. Actually, bumabagsak po yung ulap buo. Dahil sa friction ng pressure ng earth, mahahati-hati po yun, kaya nagiging ulan at droplets. Pag-usapan natin, saan galing? Tubig, aangat, sa sobrang init. Bakit pag April, sobrang init, wala naman tayong ulan? Kung kailan tag-ulan, buwan araw-araw mo ulan. Ang galing ng cycle ng Diyos, ano? Kasi yun ang gusto ng Diyos na cycle. Kapag dumapo na yung May, tapos parating ka na hanggang September, umuulan. Pero yung April na mainit, walang ulan. Gusto mo umulan, hindi mo ulan. O sasabihin kasi, Pastor, merong high pressure area. Akala ko ba pag mainit, aakyat yung tubig, tapos babagsak. Kasi hindi sinabi sa atin na we consider the high pressure sa ibang parte. Tapos kapag may low pressure areas, tapos yung mainit na tubig sa lugar po ng Pacific, kapag gumalaw siya, doon lang po mangyayari yung mga bagyo sa Pilipinas. Okay? Basta lumalakad pala yung mainit na tubig sa Pacific? Yes. Yun po yung nagdi-define ng tag-ulan natin at tag-ulan po ng South America. When hot water in Pacific gumalaw, gagalaw po yon. Doon po magkakaroon tayo ng bagyo. Pagka mainit na yung tubig sa dagat, magkikreate na siya ng high pressure, ng low pressure, pagkatapos na, babagyoin na tayo. Okay, depende po sa movement ng hot water ng Pacific. Kakataka din, di ba? Hindi kayo na-amaze sa hot water ng Pacific. Hindi pwede naman gumagalaw yung Pacific Ocean. Doon nasa atin ang pinakamalalim ng Pacific. That's why we call it the Philippine Deep. Pag naligo ka pa, pare-pares naman yung tubig doon sa Lingayen. Pero sa Pacific, nagmumove yung hot water. Yung mainit na bahagi ng Pacific, lumilipat. Sino nakaisip nun? Yung isang malaking pagsabog? O merong nag-design na Diyos na inililipat ang hot water. Pagdating po ng panahon natin, lumilipat po yon. Kaya merong panahon na tag-ulan tayo, tag-init doon sa kabila. Okay? Pagka tag-ulan sila, tag-init tayo.
Ay, yung may disenyo niya, ang galing-galing nga ng paggawa ng Diyos. At so amazing. Tapos sasabihin natin, invento ang lahat at basta na lang nangyari. Hindi. Ang Diyos din ang nagbibigay sa atin ng ating mga inaani sa bawat panahon. Sinira na lang natin dahil sa chemicals na meron po tayo. Ayon sa mga scientists, nasira ang mga lupa ng Pilipinas dahil sa Green Revolution noong 1970s. Kaya ayon po doon sa nag-aaral ng mga insekto. Kaya iba-iba pa pala yun. Nag-aaral ng insekto tapos ang specialization niya 5 insekto lang. Ang bukid. Ang galing niya, no? Ang specialty na insekto ng kalamansi at saka ng mangga. Yes, tinanong, bakit mahina na yung production natin? Dahil sa Green Revolution. Okay? Pinauso ng Green Revolution, inintroduce ang chemicals sa Pilipinas. Kaya bumagsak ang ani natin. Sabi, sa umpisa maganda, but eventually babagsak dahil daw sa Green Revolution noong 1970s. That's sad. Pero, nag-aani pa rin tayo sa kanyang panahon. May mga season. Ang season po ng lansones daw sa Mindanao ay September. Peak ng September. Akala ko December. Siguro nagta-travel pa, pagdating ng December, nakakabili tayong marami. But ang peak daw ng lansones ay September. Kailan ang peak ng mangga? If all things well, that will be February hanggang April. May kanya-kanya siyang season. Napansin nyo ba? Ang panahon ng mais ay panahon na mainit. Hindi siya pwede sa tagulan, masisira yung mais. Hindi siya pwedeng maraming tubig, pangpalay po yun. Hindi tinatanim ang palay sa ganon. Ang munggo, pang tag-araw, hindi siya tinatanim ng tagulan, masisira siya. Ito yung season na binigay ng Diyos. Isipin nyo, kung pare-parehas yung season, magsasawa tayo sa pagkain. Pastor, masarap yung lansones, pagbigyan na natin. O sige, kung araw-araw kang kumakain ng lansones, sige nga. O yung mangga, kung araw-araw, diabetic na tayo lahat. Ilinalagay lang ng Diyos sa kanyang panahon. Hindi po sa lahat ng panahon na meron. So, ganito katalino yung nag-design. Kaya sinasabi na, hindi ito yung sa Diyos na binabanggit ninyo na hindi man kayo sigurado. Ang mabuting balita na dala namin, yung Diyos na sinasabi namin sa inyo, ito yung Diyos na nasa langit at siya nagbibigay ng ulan, mga halaman sa atin na kailangan natin. Intindihan po natin how it works. Nung mag-ibanghelyo si Apostol Pablo, pinakita muna nila kung sinong Diyos na pinag-uusapan at nag-react sila dun sa kung ano ang meron dun sa mga tao. You cannot apply same process of evangelism o mensahe sa lahat ng tao sa iba't ibang mga panahon. Iba-iba po yun on how they deal po yung mga bagay. Kung noong panahon ang pinag-uusapan ay sinihan, ngayon ang pinag-uusapan cellphone. Noon, ang pinag-uusapan nila telebabad. Huwag kang telebabad. Huwag kang nakababad din sa telepono kapag nakipag-usap kasi may tatawag pa sa amin. Yung cellphone, huwag kang chat ng chat. Huwag kang text ng text. Kasi yung mga tao napipina, Alam niyo ba yon? Na ang text ay dinisenyo para sa mga taong pipi. Huwag kayong magtaka kung bakit na tayo napipipi. Kahit magkatabi, nagchat-chat. So, anong kakainin natin? Diba? Ngayon pipipi ka na pati doon sa fast food. Pipindutin mo na lang na hindi ko alam gawin. Pipindutin mo yung order mo. Pagdating mo doon, hindi na rin kayo nag-uusap nung cashier, pabayad ka. Tapos kukunin mo na isukli. Tapos pagdating mo doon sa kukunin, kakain ka na, Kapag kinakausap mo yung kuro, nabibingi. Nasa Mindanao kami, CTO. Sabi ko, kailangan ko ng 2 corn beef.
meal. O, binigay sa akin isa. Ang order ko, kape. Siyempre, kape ako, no? Binigay sa akin hot choco na high blood ako. Pauwi na ako na high blood pa ako. Hindi po sa ayaw ko yung choco, no? Magsisiyar ako pagkatapos kong uminom nun. Kaya di ako uminom ng ganun na, di ako makakasiya. But, tuloy yung nagpipindot, mabilis pa sa akin, ano? Tas tama-tama. Yung kausap ko yung ganito yung order ko. Ang gulo no? Kasi nga napipina tayo, alam niyo yun, kaka-text natin, kaka-chat. Di na tayo nag-uusap-usap, etc., etc. Kaya mga kapatid, they have some issues on how to deal with it. Sabi nung galing sa Amerika, ang buhay namin sa fast dito, mabagal. Sabi ko, pares lang tayo ng problema eh. Pabilis nga sa inyo, di kayo pinagkikinggan. Sa amin, mabagal yung mga tao, di rin kami pinagkikinggan. Pares lang tayo ng problema. Magkaiba lang, mabilis kayo, mabagal kami. Sabi nila may divorce sa amin, malapit na kami kasi idol namin ng Amerika. O yung LGBTQ, legal na sa amin, malapit na kami, pasunod na kami. Alam niyo yun, magkaiba tayo ng mga panahon, then you have to face and deal with them ayon sa salita ng Diyos. But you cannot use one form of evangelism. Maging aware tayo sa ating komunidad. Pero hindi po yun yung simpleng bagay. Kahit anong gawin nila, hindi nila napigilan yung mga tao na mag-alay ng mga sacrifices. Verse 19. Yun ang kanilang mission. Parang maganda. May nakikinig. And they treated them well. In verse 19. But Jews from Antioch. Ito yung Hudyo talaga sumusunod, no? Alam niyo yun? Yung nagpe-persecute ang mga Hudyo. Hudyo galing Antioquia ng Pisidia. Hindi po yan Antioch ng Syria na pinanggalingan po nila. Antioch from Pisidia, tapos doon sa Iconium, pumunta yung mga Hudyo na to at hinikayat itong mga tao sa Listra at ito anong ginawa? Binato si Pablo. Di yan simple, it's death penalty. Hindi nadamay si Bernabe, Iniisip ko po yan bakit kaya si Bernabe hindi siya nadamay? Kasi si Pablo yung tagapagsalita, siya yung ngawa ng ngawa, siya yung nag-evangelize, mukhang siya yung tinarget. Baka pag napatahimik nila, hindi na magsasalita si Bernabe. Siguro yun ang kanilang nasa isip. Tapos ano nangyari? They stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. Ito po yung senaryo. Akala nila patay na siya. Alam niyo, pagkatapos nilang pagbabatuhin, kinaladkad siya, tapos siniligay sa labas ng syudad. Ganun po kagrabe yun, senaryo. Ito yung worst and severe persecution. Kung meron kang makakaharap na persecution, ito po yung pinakamatindi. Pastor, yung mga parating pang persecution ni Paul matindi din. Yes, pero hindi po kahalin tulad nito. Yung dadali siya sa Rome, yes, that's persecution. Pwede ka mukha nito. Isipin niyo naman ito, mga kapatid. Binato siya to the point of death. Pero alam mo nakakamangha. Yung verse 20. But when the disciples gathered around him, obviously hindi si Bernabe lang po yung nandyan, Meron pong mga naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. He rose up and entered the city on the next day, went on with Barnabas to Derbe. What? Kalooban ng Diyos, hindi pa mamamatay si Apostol Pablo. Ano kaya ang itsura niya pagkatapos? Galit na tayo kapag ikaw ay nag-iibanghelyo at binabato kayo ng kamatis. Nag-iibanghelyo, binabato yung bahay kung saan ka nagba-Bible study. Severe na yun. Pag nagkukwentuhan yung mga pastor, isa sa mga pinaka-worst nilang senaryo ay habang nagba-Bible study, binabato yung mga bahay. Hindi ko pa po naranasan yun so far. Pero karamihan po ng mga kakilala kong pastor, pag pinagkukwentuhan po namin ang pinakamahirap nilang ministry, yung binabato sila.
habang nagba-Bible study. Binabato yung bubong. Pilipinas, mababait pa naman kasi yung mga tao. Hindi kamukha sa ibang lugar na habang nag-gather sila, okay, tinatanggal yung tarapal ng kanilang lugar at sinusunog yung kanilang mga tarapal. O yung mga Kristiyano sinusunog. But ito worse. Okay, binato sila. Binato hanggang kaabutan ito ng kamatayan. Obviously, mukhang nag-collapse na si Paul. Kasi, Pastor, madali lang ba yun? Hindi. Kapag buong komunidad ang nagbato sa'yo, actually, 3 lang, isa lang mahirap na problemahin. Yung bato na kaya nilang hawakan, ibabato sa'yo. Hindi ito yung binabato ka na parang, alam niyo, nag-shoot sa peryahan na ginaganon yung bola. Is throwing a ball, like nagtatapon sila ng bola, ng baseball, at tinatapon doon sa tao hanggang mamatay. Kung merong pinaka nakakatakot na persecution, palagay ko to, ang isa. Okay, iba pa rin yung, pastor, iba rin yung mga nandun sa Romania dati. Yes, it's true. Para i-deny mo lang ang pananampalataya, bubugbugin yung anak mo. Iba naman po yun. Pero ito, kamatayan na niya. Pero ang malupit nun, hindi siya namatay. Alam niyo po yan. Naalala niyo si Akan? Si Akar sa Tagalog, si Achan. Nung nanguha ng samsam nila, naginto doon sa kalaban, tapos ilagay na sa ilalim ng tent. Tapos natalo ang Israel sa kanilang pakikitikma. Ano ang death penalty? Binato siya hanggang kamatayan. Ito, binato din. Umabot siya sa halos kamatayan. Pero hindi niloob ng Diyos na mamamatay na siya. Pero may napansin kayo, walang shield of power na nilagay ang Diyos. Hindi siya pinotektahan ng Diyos. Pinatama talaga yung bato kay Paul. But he did not die. Kaya yung sinasabi nila, pag nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, di ka na magkakasakit. Tingnan niyo to. Mabuti pang magkasakit na ako, wag lang ako batuhin ang buong komunidad. Tama ba? O mamili kayo, babatuhin kayo ng buong tao ng mga tarim, o magkasakit ka na lang. Kaya pag sinasabi ng iba, pag nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, di ka na magkakasakit. Masyadong malabo po yun Hindi naman sinabi, in Jesus' name, magiging bulak ang inyong mga bato. Meron ba? O yung abuse na Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Kung totoo po yan, dapat ginamit yan. Tapos yung bato ay pinalipad, pinabalik. In Jesus' name, hindi tatama yung bato. Tumama talaga Ganito po ang mission. Hindi madali. Pwede kang abutan ng ganito, pwede kang abutan ng kamatayan. Kaya lang, pagkatapos anong ginawa ng dalawa? Tapos nun, nagising na si Paul, tumayo, pumasok sila ulit sa syudad. Grabe Yung verse 21, tatalakayin ko po sa susunod. Dahil yung verse 21, mangangaral siya ulit. Kaya mga kapatid, in our mission, sa ating pong pagbabahagi ng salita ng Diyos, konting persecution lang sumusuko na tayo. Konting dig lang tayo pakikinggan, aayaw na tayo. Hindi ganon. We'll move on. Kung ayaw nila, we'll go to a different place. Basta't mangangaral tayo at magbabahagi po tayo ng salita ng Diyos. Whatever it takes. Gayon din mga kapatid, do not take pride kapag tinignan ka ng mga tao na mataas. These are like gods.
Alam niyo yun? Tapos ano ang priority? Come and be healed. Lahat ng inyong may sakit, dalhin at pagagalingin. Ayan na po yung mensahe na dala-dala. Hindi ganun eh. Nakita ni Paul na mayroong pananampalataya ang tao, and then sinabi niya, and be healed. Pero nangyari pa rin ang lahat ng iyon is to have an audience para siya makapangaral ng salita ng Diyos. Pero hindi po ito natural na ginagawa ni Apostol Pablo. Noon is to prove that they are apostles. Ngayon, hindi na po ito pangkaraniwang ginagawa. Ano na ang priority ngayon? Maghanap kayo ng health and wealth preacher sa TV na mahirap. Si Kenneth Copeland may sariling jet. Iba pa yung aeroplano niya. May sariling tennis court at swimming pool yung kanyang lupain. Ganon din yung iba pa, si Benny Hinn, may sarili ding jet. Si Kibuloy, may sariling jet. Ano ang laging target nila? Kung ikaw ay magbibigay sa Diyos, ibabalik niya sa iyo to 100 folds. Yumaman po sila. Ano ang ginagamit ngayon? Mag-alay ka sa Diyos, ibabalik ng Diyos sa iyo. Liglig, siksik, at umaapaw. Forgiveness po. Yun, tandaan po ninyo. Pag binasa nyo ang Luke 6, yung pinanggagalingan ng liglig, siksik, umaapaw ay forgiveness. Kung ikaw ay magpapatawad, patatawarin ka ng Diyos. Liglig, siksik, at umaapaw na kapatawaran. Hindi ka magkakapera. Hindi po tayaan ng wedding ang Diyos. Kapag tumaya ka ng piso, kita ng 400. Hindi yung pag nag-offering kayo ng 100 pesos, ibabalik ng Diyos sa inyo na 1,000. Ano ang Diyos? PCSO? Tayaan ang sugal? Hindi ganun ang Diyos. God provides rain. God provides food. Hindi siya tayaan. Kaya lang pati mga born again, ginawang tayaan ng sugalan Diyos. Kaya mga kapatid, lagi na natin tatandaan, if you go on mission, adjust to the situation. Kapag tingin ng tao sa iyo, magaling, huwag kang magyabang. Diyos ang itaas, hindi ang ating sarili. Hindi tayo magaling, ang Diyos ang magaling. Diyos ang nagliligtas. Kapag severe ang persecution, don't give up. There might be a different door para sa atin. Nababahagi na ng salita ng Diyos. O dili kaya, hinayaan ng Diyos na makapagtanim tayo ng salita niya sa mailan. Kaya mga kapatid, huwag ka mag-give up. Magpatuloy tayo sa ating mga lakarin. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa ministeryo ni Apostol Pablo. Mahirap. Mabigat. Sukdo lang babatuhin siya hanggang kamatayan. Pero hindi nyo iniloob na mamamatay siya. Hindi ganong kadali ang buhay para na ibinigay niyo sa kanya. It will be long. Hindi po kamukha ng iba ng mga lingkod ninyo na maikli ang panahon dahil yun lang ang kakalaan para sa kanila. Tulungan kami, o aming Diyos, as we go on mission, to never give up, but to continue on na magbahagi po ng inyong mga salita. Tulungan niyo rin kami na hindi kami mapagmayabang, but magpakumbaba po kami at mapagpasakop sa inyong kalooban. Tulungan kami, o aming Diyos, sa mga ministeryo na binibigay niyo po sa amin na magawa po namin ito ng maayos. Tulungan niyo rin kami at bigyan ng bukas na pintuan ng inyong mabuting balita ay aming may pahayag at tawagin po ang inyong mga hinirang mula po sa aming pagbabahagi ng inyong mga salita. At sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.